Bismillah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam wala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat ng mga kapatiran sa Islam, sa mga Muslim, at magandang gabi, umaga, hapon, saan man dako sa mundo, lalo na sa mga nakapanood o naabutan ng video na ito. May tanong kasi, o bilang balik Islam o nabalik Islam, may mga nagtatanong kasi na bakit babawal sa Islam ang Pasko? So, bilang Muslim na balik Islam, actually mahirap sa amin na mga balik Islam na pag may magtanong sa atin na bakit bawal sa Islam ang Pasko, tapos hindi natin alam kung anong isasagot natin. Okay? Ito yung video na to bilang paalala sa aking sarili at sa mga kapatiran na Muslim, lalo na sa mga balik Islam, sa katayuan nila, namin na mga balik Islam, mahirap dahil nanggagaling tayo sa kaugaliang o relihiyong Kristyanismo, tapos nagiging isang Muslim, nagbalik Islam, kaya mahirap. So, bilang aral or aral sa mga kapatiran na Muslim, lalo na sa balik Islam, na dapat aral na rin sa aking mga kamag-anak na mga Kristiyano pa. Sana ang video na ito ay magiging aral sa kanila din. Ganito kasi, kaming mga Muslim, bakit bawal sa Islam ang Pasko? Dahil unang-una kasi may kinalaman ito sa pagdiriwang sa pananampalataya. Okay? Ang mga Kristiyano, itong Pasko ay isang pagdiriwang sa kanilang relihiyon. Halimbawa, katulad ng isang Budismo na sumasamba sa Buddha o nanampalataya kay Buddha, Hindu na sumasamba sa baka, ang mga Hinduismo, Hudyo, na halimbawang pag may pagdiriwang o selebrasyon sila patungkol sa kanilang relihiyon, syempre, di ka makikisali. Kaming mga Muslim, bawal, hindi kami makikisali. Kasi, hindi yun parte ng pananampalataya namin mga Muslim Sa kanila yun pananampalataya o yun yung pagdiriwang sa kanilang relihiyon. Kaugnay sa relihiyong pagdiriwang. Ganito. Halimbawa, ang Pasko or Christmas
Okay? Ang pagdiriwang ng Pasko or Christmas na hindi nakikisali ang mga Muslim or kaming mga Muslim kasi ang pinakamalaking punto sa pagdiriwang ng Christmas na ito sa mga kakristyanuhan ay naaayon sa doktrina na kanilang paniniwala ay yung ang Diyos ay nagkaroon ng anak. Nagkaroon ng anak. Na ito'y taliwas o lihis na hindi magkatugma sa aming paniniwala sa Islam. Kaya, syempre, hindi kami nakikisali. Kasi sa Islam, ang mga Muslim ay naniniwala na ang Diyos ay hindi nagkaroon ng anak. Ganun po yun. Kaya, ganun kami na hindi nakikisali o di nakikasalamuha o bawal sa aming mga Muslim na nakikisali sa Christmas. Katunayan, mababasa at memorize pa sa lahat ng mga Muslim nasa banal na Quran nakasulat doon isang verse sa banal na Quran na nagsabi, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad. Sabihin mo na ang Diyos, Allah, ay nag-iisa. Wala siyang katulad. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. So, ganun po yun. Tapos, sa ganyong sitwasyon, naming mga Muslim, alam namin na memorize mo bilang isang Muslim, tapos may biglang makasalubong ka na kababayan dahil Pilipino, di ba? Or kaibigan, or kamag-anak mo, na biglang bumabati sa'yo ng Merry Christmas. Mahirap kaya alangan naman sabihin mo rin, or Merry Christmas din po. Di parang nawala ng sense, parang nawala na ng sense yung pagka-Muslim ko, pagka-Muslim mo natin na nakikisabay or nakikibati ka na rin. Kaya bawal po yun. Bawal po sa amin yun. Nakuha nyo yung punto na alam niyo mahirap sa amin na bilang mga Muslim na balik Islam na lalo na sa mga kamag-anakan na babatiin ka ng Merry Christmas, anak, sa mga magulang, Merry Christmas bro. Mahirap kaya dapat bilang mga bagong Muslim or mga Muslim, dapat alam natin ang sagot na yung parang hindi na nasasaktan naman yung mga kamag-anak natin. Ganito kasi yung namin gustong sabihin sa pinakamagandang paraan na naunawaan ninyo kayo na bumabati sa amin ng Merry Christmas. Na hindi kami tumatanggap
na mayroong Christmas. Di ba? Ganun kasi yung point eh. Na kaming mga Muslim, ang paniniwala, ang pinakamalaking paniniwala namin na hindi nagkaanak ang Diyos. Samantalang kayo, ang pagdiriwang ng Christmas ay ipinagdiriwang ninyo yung panganganak ng Diyos. Ipinanganak ang kanyang bugtong na anak. So, paano kaming mga Muslim na magkakaroon ng pagsang-ayon at binati nyo ng Merry Christmas, ibawal sa amin na bumati ng Merry Christmas eh. Kaya, pagpasensyahan nyo na po kami, hindi namin naman, hindi kami sumagot ng Merry Christmas din, hindi naman namin intensyon na saktan yung damdamin nyo or yung inuunsulto or parang yung hindi kami nakikisali. So, kasi bawal eh. Pag sinabi mo kasing Merry Christmas, para bang, di ba, Merry Christmas, yung maligayang pagdiriwang sa kapanganakan ng Diyos. Paano yun? Parang may mali eh. Kasi, pag nagkaanak ang Diyos, naging dalawa na ang Diyos. Kasi di ba, pag ang Diyos nanganak, syempre, ang anak na Diyos din. Pag tao ang nanganak, syempre, ang anak nun, tao din, hindi naman pwedeng hayop. Pag ang hayop nanganak, syempre, hayop din ang anak. Di ba? Logic ba? So, pag nanganak ang Diyos, dalawa na ang Diyos. Paano yan? Di ba? Dalawa na ang Diyos. Pero, gayon na nga, hindi namin gustong saktan ang mga kalooban nyo. Kaya, kaming mga Muslim, pag may bumabati sa atin ng Merry Christmas, ang tamang isasagot ay, di ba, pag binati ka ng Merry Christmas, tapos, ang pinakasagot dyan ay, salamat po, na may paggalang. Okay? Yung, di ba, pag inaalok ka ng pagkain, tapos, inalok ka na, kain tayo. Sabi mo, ay sige, salamat po. Parang ganun ba? Na may paggalang, kasi, nung inalok ka na, nung binati ka na Merry Christmas, salamat po kasi gusto nyo kaming isali sa inyong kasiyahan o pagdiriwang, kaya salamat po para doon sa punto na yun na gusto nyo kaming isali yung pagbati na Merry Christmas. Salamat sa punto na yan. Tapos, pasensya na, hindi kasi kami naniniwala na ang Diyos ay may anak. Magkaiba kasi tayo. Kaya, magkaiba tayo doon, kaya ganun, na pag binati ka ng salamat po, kung binati ka ng Merry Christmas, ang dapat ang isagot doon, salamat po. Kaya yung mga bumabati sa atin ng Merry Christmas, kayong mga Kristiyano, sana maintindihan nyo po ang aming mga damdamin na hindi kami nakikisali sa celebration ng Christmas. Dahil nga,
ito'y nauugnay sa pangrelihiyon. Tapos, ng pangrelihiyon, tapos ang ano pa doon na ang Diyos ang pinag-usapan. Biro mo, ang Diyos nagkaanak, yung lumikha ng langit at saka lupa, ng kalupaan, ng kalawakan, ng kalangitan, ng mga buwan, araw, nagkaanak. Yun yung selebrasyon na yun. Kaya, hindi kami nakikisali. Sana, sa ganung punto, maintindihan niyo po kami. Mayroon pang isang aya sa banal na Quran na nagsabi na takadu samawati wal ard. Okay? Na halos masira ang kalangitan. Mawasak ang kalupaan. Tumaob or magtalsikan ang mga kabundukan or mabura ang sanlibutan, ang kalupaan. Bakit? Dahil nagagalit ang Diyos na tagapaglikha. Nagagalit siya. Bakit nagagalit? Anda awli rahman walada. Nag-anyaya sila. Pinagkakalat o bayang pinagsasabi nila na ang Diyos nagkaanak. Ganun ang galit ng Diyos. Tingnan mo, gawin nating halimbawa sa Pilipinas. Laging lakis, parang masira yung kalangitan sa lakas ng kulog. Dahil galit ang Diyos. Lakas ng ulan. Mabura ang kalupaan sa baha. Malaging baha sa atin. Putok ng bulkan. Maraming sakuna. Dahil galit ang Diyos. Bagyo. Baha. Kulog. Ulan. Ganun. Nagagalit ang Diyos dahil ang mga tao, lalo na sa Kristyanismo, mga Kristiyano, ipinagsasabi nila na ang Diyos ay nagkaanak. Ganun na lang ganun. Bawat taon-taon. Sa Pilipinas, sa buong isang taon, ang daming bagyo, ang daming sakuna na dumaan. Ganun nagagalit ang Diyos. Kaya, sana sa bidyong ito, mayroon tayong napupulutan na aral na lalo na sa mga nagtatanong na bakit bawal ang Pasko sa Islam, sa mga Muslim, ganito po kayo. Ganito po yun. Ang talagang nilalaman o rason bakit bawal. At sana naunawaan nyo sa mga nakikinig ng video na to, sa mga kapatid na na mga Muslim, ganun po ang dapat natin isagot pag mayroong bumabati sa atin ng maligayang Pasko or Merry Christmas, na ganito, salamat po at hindi kami nakikisali dyan. Hanggang dito na lang po. Wa akhir dawana. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.